Tahimik akong nakatayo sa tabi ng bintanang nababalutan ng hamog sa liblib kong cabin sa Vermont habang pinapanood ang marangyang SUV ng nakatatanda kong kapatid na si Sarah na dahan-dahang nawawala sa likod ng mahaba at paikot na driveway. Ang pangalan ko ay Jennifer. 38 taong gulang ako at kakapayag ko pa lamang na bantayan ang 10 taong gulang kong pamangkin na si Toby upang maisama ni Sarah ang aming tumatandang mga magulang sa isang matagal ng inaasam na anniversary cruise. Nakaupo si Toby sa lumang velvet sofa sa sala gaya ng madalas niyang ginagawa. Marahang inuugoy ang katawan pabalik-balik habang nakatitig sa kawalan na para bang may mundong siya lamang ang nakakakita. Sa loob ng 10 taon, naniwala ang buong pamilya namin na nakakulong siya sa katahimikan dahil sa malubhang nonverbal autism at sa tuwing tumitingin ako sa malalalim niyang kayumangging mata, na nadudurog ang puso ko para sa batang hindi pa nakakapagsalita kahit isang salita mula nang siya'y isilang. Nagsimulang dumagan ang maalinsangang init ng Agosto sa salamin, kaya lumingon ako papunta sa kusina upang kunin ang pitzel ng sariwang orange juice na maingat na inihanda ni Sarah para sa akin bago siya umalis. Binuksan ko ang refrigerator at hinugot ang malamig na glass container habang dumudulas ang hamog nito sa aking mga palad at saka ko ibinuhos ang matingkad na likido sa isang matangkad na baso. Ngunit nang itaas ko na sana ito sa aking mga labi upang uminom isang tunog ang sumira sa katahimikan ng bahay at nagpahinto sa pagdaloy ng dugo sa aking katawan. Auntie, please huwag mong inumin ang juice na iyan dahil espesyal na inihanda iyon ni Mommy para sa'yo. Bulong ng isang boses na malinaw at perpektong magsalita. Nanigas ako habang ang baso ay ilang pulgada na lamang mula sa aking bibig at dahan-dahan akong lumingon upang makita si Toby na nakatayo sa pintuan na may matalim at kakaibang talino sa mga matang hindi ko pa kailanman nakita noon. Bago ko ibunyag ang nakakakilabot na mga lihim na ibinahagi sa akin ng pamangkin ko noong hapon na iyon, nais ko muna kayong anyayahang maging bahagi ng aming komunidad. Kung nahuhumaling kayo sa misteryong ito ng pamilya, mag-subscribe at mag-like upang suportahan ang aming storytelling. Sabihin ninyo rin sa comments kung saang lungsod kayo nanonood ngayon. At ngayon ay magpatuloy tayo sa nakakagulat na katotohanan. Napakabigat ng katahimikang bumalot sa maliit na kusina kaya halos marinig ko ang malakas at mabilis kong tibok ng puso laban sa aking mga tadyang matapos muntik ng madulas ang baso mula sa nanginginig kong mga daliri. Nakatitig ako kay Toby habang pilit inuunawa ang katotohanang ang batang 10 taon nang hindi nagsasalita ay ngayon nakatayo sa harapan ko na may titig na parang may karunungan ng isang matanda. Iniabot niya ang maliit niyang kamay upang hawakan ang aking braso at nakakagulat ang higpit ng hawak niya para sa isang batang itinuturing ng lahat na marupok at hiwalay sa realidad. Auntie Jennifer, please huwag mo akong tingnan ng ganyan dahil wala tayong gaanong oras bago nila tayo i-check. Bulong niya habang nananatiling matatag ang boses kahit nagsisimula ng mamuo ang luha sa madidilim niyang mga mata. Ipinaliwanag niya na sa nakalipas na 2 taon ay sistematikong tinakot siya ni Sarah upang manatili sa ganap na katahimikan sa pamamagitan ng pagbabanta na tuluyan siyang mawawala kung magsasalita siya kahit isang beses lamang. Pinaniwala raw siya ng kapatid ko na may kapangyarihan itong magpalaho ng mga tao parang bula tulad ng ginawa umano nito sa iba pang humarang sa kanya noon. Mas humigpit ang hawak ni Toby sa manggas ko habang idinadagdag niya. Sinabi niya sa akin na kapag nagsalita ako, kahit isang salita lang, ipapadala niya ako sa lugar kung saan wala nang makakahanap sa akin. Nanginginig kong ibinaba ang baso sa countertop at yumuko upang masusing tingnan ang matingkad na orange juice sa ilalim ng fluorescent light sa kusina. May manipis na patong ng puting pulbos na nakalubog sa ilalim ng baso na kumikislap ng nakakatakot na parang dinurog na diamante na tumangging matunaw sa citrus juice. Agad naglaro sa isip ko ang iba't ibang gamot na madalas itago ni Sarah sa cabinet hanggang sa maalala ko ang mabibigat na sedatives na sinasabi niyang iniinom niya para sa madalas niyang anxiety attacks. Hindi ito simpleng pagkakamali o pulp lamang ng prutas, kundi isang planadong doses na maaaring magpatulog sa akin ng mahimbing o baka hindi na ako muling magising habang wala siya.
Pinanood ni Toby ang pag-unawa ko sa sitwasyon na may mabigat na ekspresyon bago niya ako marahang hinila papunta sa madilim na bahagi ng hallway kung saan hindi kami makikita mula sa bintana ng kusina. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa hindi mabilang na gabi na ginugol niya habang nakasiksik sa likod ng pintuan ng kanyang silid, tahimik na nakikinig kay Sarah na bumubulong sa dilim kasama ang abogado ng aming pamilya na si Julian Vance. Si Julian ay isang lalaking ilang dekada ng pinagkakatiwalaan ng aming mga magulang upang pangasiwaan ang kanilang estate. Ngunit narinig mismo ni Toby kung paano nila pinag-uusapan ang eksaktong porsyento ng mana na kanilang makukuha kapag naalis na ang mga sagabal. Sinabi raw ni Julian na ang cabin sa Vermont ang pinakamalaking premyo at kailangan na lamang nilang mapapirma ang matanda sa ilan pang dokumento. Inihayag iyon ni Toby nang may nakakatakot na kalmadong nagpagapang ng lamig sa aking balat. Pinag-uusapan daw nila sina mom at dad na para bang matagal ng patay habang nagtatawanan tungkol sa kung gaano kadaling manipulahin ang matatanda gamit ang ilang maingat na suhestyon at tuloy-tuloy na supply ng special vitamins. Kumirot ang sikmura ko habang ikinukwento ni Toby kung paano madalas pagdebatehan nina Sarah at Julian ang pinakamabisang paraan upang malampasan ang legal protections na iniwan ni Dad upang masigurong mananatili sa pangalan ko ang family cabin. Isang napakalinaw at nakakasukang pag-unawa ang bumalot sa akin habang naaalala ko ang misteryosong matagal na pananakit ng ulo ni na Mom at Dad nitong mga nakaraang buwan. Si Sarah palagi ang naghahanda ng herbal teas at supplements para sa kanila habang sinasabing mahalaga iyon para sa kanilang cognitive health, ngunit sa likod noon ay unti-unti pala niyang inuubos ang kanilang lakas at buhay. Sa tuwing nagrereklamo sila ng pagkahilo o pagkalito, ngumingiti lamang si Sarah ng perpekto at rehearsed niyang ngiti at sinasabing magtiwala lang sila dahil gusto lamang daw niya ang pinakamabuti para sa kanila. Bumagsak ako sa isang upuan sa kusina nang mawalan ng lakas ang aking mga tuhod, ngunit hindi tumigil si Toby sa kanyang nakakapangilabot na kwento dahil kailangan niyang ipaunawa sa akin kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap namin. Kinakabahan niyang hinila ang laylayan ng kanyang mahabang manggas bago ito dahan-dahang itinaas upang ibunyag ang nagkalat na maitim at naninilaw na pasa sa kanyang mga tadyang at itaas na bahagi ng mga braso. Napahinto ang aking paghinga sa nakita kong ganoon kakalkulado at kalupit na pananakit sa isang bata mula mismo sa sarili nitong ina upang masigurong mananatili siyang sunod-sunuran. Ang mga markang iyon ang tahimik na ebidensya ng pisikal na hirap na dinanas niya dahil sa sapilitang katahimikan, patunay na kayang gawin ni Sarah ang higit pa sa simpleng financial deception. Yumuko si Toby at marahang bumulong. Sa tuwing nakakagawa ako ng tunog habang natutulog, pumapasok siya sa kwarto ko para ipaalala kung ano ang nangyayari sa mga batang maingay. Ipinaliwanag pa niya na madalas dumalaw si Julian sa bahay kapag tulog na ang aming mga magulang at may dala itong mga legal documents na pilit niyang ipinapapirma kay Dad habang nasa kalagayan ito ng drug-induced confusion. Plano raw nilang ilipat sina Mom at Dad sa isang private facility na malayo sa Vermont sa ilalim ng kunwaring specialized medical care upang lubusan silang maihiwalay sa sinumang maaaring magprotekta sa kanila. Nagbibiro pa raw si Sarah tungkol sa kung paano ako magiging masyadong incapacitated dahil sa sarili kong health issues upang makialam, at ipinahihiwatig niyang bahagi rin ng kanyang plano ang kamakailan kong matinding pagkapagod. Tiningnan ko ang maliit ngunit matapang na batang nakatayo sa harapan ko at doon ko naunawaan na siya lamang pala ang nag-iisang saksi sa isang mabagal ngunit planadong murder plot na nagaganap sa harap mismo ng aming mga mata. Kinabukasan, habang unti-unting sumisilip ang unang sinag ng araw sa makakapal na dahon ng kagubatan sa Vermont, umupo ako sa harap ng lumang computer at sinimulang hanapin ang contact information ni Mark, ang dati kong bayaw na itinakwil ng aming pamilya dahil kay Sarah maraming taon na ang nakalipas. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinidayal ko ang numerong ibinigay ni Toby mula sa lihim niyang taguan ng mga alaala. Iniisip kong handa pa bang makipag-usap ang lalaking ito sa isang miyembro ng pamilyang napakalupit na nag-abandona sa kanya noon. Pagkatapos ng ilang ring, isang pagod at maingat na boses ang sumagot. Boses ng isang lalaking tila matagal nang nabubuhay sa walang katapusang pagkatalo mula nang gumuho ang kanyang mundo.
Mabilis kong ipinakilala ang sarili ko at ipinaliwanag na kasama ko ngayon si Toby, bagay na tila nagpabasag sa malamig na pader na itinayo ni Mark sa loob ng kanyang mahabang panahon ng pag-iisa. Jennifer, kailangan mong paniwalaan ako kapag sinabi kong hindi na ang dating kapatid mo si Sarah dahil isa na siyang demonyong nagtatago sa likod ng maskara ng isang perpektong anghel bulong ni Mark na may halong ginhawa at matagal ng pait. Sinimulan niyang ikuwento ang nakakakilabot na detalye kung paano maingat na gumawa si Sarah ng pekeng ebidensya ng domestic abuse laban sa kanya gamit ang manipulative niyang alindog at legal expertise ni Julian upang tuluyang maalisan siya ng karapatan bilang ama. Inihayag ni Mark na nagkaroon si Sarah ng madilim at lihim na addiction sa high-stakes gambling na tuluyang nawalan ng kontrol hanggang sa magkautang siya ng napakalaking halagang $500,000 sa isang mapanganib na underground casino. Ang napakalaking utang na iyon ang paliwanag kung bakit desperado siyang madaliin ang pag-liquidate sa estate ni na mom at dad dahil ang mga taong pinagkakautangan niya ay hindi kilala sa pagiging mapagpasensya o maawain sa mga hindi nakakabayad. Nang hapon ding iyon, nagmaneho kami ni Toby papunta sa malawak at marangyang mansyon ni Sarah sa suburb habang abala siya sa pagpapanggap bilang mapagmahal na anak sakay ng cruise ship na daan-daang milya ang layo. Gamit ang ekstrang susi na matalinong itinago ni Toby sa ilalim ng isang maluwag na bato sa hardin, ilang buwan na ang nakalipas. Tahimik kaming nakapasok sa bahay na amoy mamahaling pabango at mapanlinlang na katahimikan. Nilampasan namin ang ingranding living room at dumiretso sa pribadong opisina kung saan itinatago ni Sarah ang kanyang pinakamahahalagang dokumento na nakatago sa mata ng kahit sinong mausisa. Itinuro ni Toby ang isang mabigat na oak desk na may nakatagong compartment, isang lihim na natuklasan niya habang nagtatago sa ilalim ng muebles, noong isa sa maraming matitinding pagwawala ng kanyang ina. Binuksan ko ang compartment at natagpuan ang isang makapal na leather folder na naglalaman ng bersyon ng last will ng aming mga magulang na pirmado lamang 3 linggo na ang nakalipas. Bumagsak ang aking puso habang binabasa ko ang eleganteng sulat kamay at napagtantong opisyal na nanotarize ni Julian ang dokumentong tuluyang nagtanggal sa pangalan ko sa inheritance at nagbigay kay Sarah ng buong kontrol sa lahat ng assets. Naroon din ang ilang life insurance policies na kinuha sa pangalan ni na mom at dad kung saan si Sarah ang nakalista bilang nag-iisang beneficiary sakaling magkaroon sila ng biglaang aksidente o pagkamatay. Biglang sumiklab ang matinding takot sa loob ko nang maunawaan kong ang cruise ay hindi simpleng anniversary celebration kundi isang maingat na planadong entablado para sa trahedyang mag-iiwan kay Sarah bilang mayamang survivor ng isang nagluluksa umanong pamilya. Hinila ni Toby ang kamay ko at itinuro ang sunod-sunod na bank statements na nagpapakitang pineke ni Sarah ang pirma ni Dad upang makapag-withdraw ng libu-libong dolyar mula sa retirement fund nito buwan-buwan. Nakakita rin kami ng makapal na stack ng forged medical reports na ginawa ni Julian na nagsasabing may advanced dementia na raw si mom upang mabigyang katwiran ang pagkuha ni Sarah bilang legal guardian nito. Naging malinaw na matagal na nilang ginagaslight ang aming mga magulang, pinaniniwala silang nawawala na ang kanilang katinuan upang tumigil na silang magtanong kung saan napupunta ang kanilang pera. Mabilis kong kinuhanan ng litrato ang bawat dokumento gamit ang cellphone ko dahil alam kong ang mga larawang iyon lamang ang tanging sandata naming kayang gumiba sa buhay na itinayo ni Sarah sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Kinagabihan, walang tigil na nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng kahoy na dining table habang lumalabas ang international number ni Sarah at kinailangan kong huminga ng malalim upang mapanatiling kalmado ang aking boses. Sinulyapan ko si Toby na tahimik na nakaupo at nakatingin ng may matinding konsentrasyon bago ko tuluyang sinagot ang tawag. Dumaloy ang boses ni Sarah na puno ng masigla, ngunit pilit na sigla na lalong nagpagapang ng kilabot sa aking balat dahil alam ko na ngayon ang kasamaan sa likod ng kanyang masayahing fasad. Ginugol niya ang unang ilang minuto sa paglalarawan ng magandang paglubog ng araw sa ibabaw ng karagatan, ngunit unti-unting nagbago ang tono niya habang nagsisimula siyang magtanong tungkol sa nararamdaman ko. Sana regular mong iniinom ang fresh orange juice, Jennifer,
dahil puno iyon ng vitamins na napakabuti para sa kalusugan mo ngayon, sabi niya nang may nakakatakot na pagpupumilit. Sumandal ako sa upuan at ibinaba ang aking boses habang kunwaring matamlay at disoriented upang masunod ang baluktot niyang inaasahan. Sinabi kong pakiramdam ko ay kakaiba ang pagkahilo at matinding pagkapagod mula nang umalis siya at inamin ko pang halos buong hapon akong nagpapahinga sa sofa. Naglabas si Sarah ng mahinang tunog ng kasiyahan na nagkumpirma sa pinakamatindi kong hinala tungkol sa sedatives na maingat niyang inihalo sa pitzel. Pagkatapos ay binanggit niyang pagod na rin daw sina mom at dad at mahimbing nang natutulog sa kanilang cabin bagay na parang nakatagong babala tungkol sa kanilang kasalukuyang kahinaan. Nang matapos ang tawag, agad na inilabas ni Toby mula sa kanyang backpack ang isang makinis na silver tablet na karaniwang nakatago sa nakalock na drawer sa tabi ng kama ni Sarah. Mabilis siyang nag-type ng komplikadong numerical sequence sa screen at ipinaliwanag niyang kabisado niya ang code matapos niyang pagmasdan ang refleksyon ng kanyang ina sa hallway mirror. Ginugol namin ang sumunod na oras sa pag-scroll sa sunod-sunod na encrypted messages ni Sarah at Julian na naglatag ng kanilang buong plano ng may nakakasukang detalye. Nagpadala si Julian ng ilang urgent emails tungkol sa iligal na paglista ng colonial mansion ng aming mga magulang sa isang exclusive real estate market para sa mayayamang buyers. Pinag-uusapan nila ang isang pribadong bentahan sa offshore investment group upang malampasan ang normal na waiting periods at public disclosures. Ibinunyag ng mga mensahe na nakatanggap na si Sarah ng napakalaking non-refundable deposit upang mabayaran ang malaking bahagi ng lumulobo niyang gambling debts sa casino. Tiniyak pa ni Julian sa kanya na pinalna ang lahat ng papeles para sa bahay at hinihintay na lamang niya ang balita tungkol sa isang medical emergency upang maisaaktibo ang huling clauses ng will. Naramdaman ko ang malamig at matinding galit habang binabasa ang mga biro nila tungkol sa kung paano raw malapit nang magkaroon sina mom at dad ng napakahabang at payapang tulog sa isang specialized care facility. Pinagplanuhan pa nila ang eksaktong oras kung kailan tatawag si Sarah sa mga lokal na awtoridad upang i-report ang umano'y bigla kong health crisis pagbalik niya sa Vermont. Itinuro ni Toby ang isang nakatagong folder na naglalaman ng digital copies ng mga land deed na binago upang ipakitang si Sarah na lamang ang nag-iisang may-ari ng family property. Naging malinaw na hindi lamang nila hinihintay na mawala sina mom at dad, kundi aktibo nilang binabaklas ang buong buhay ng mga ito habang humihinga pa sila. Doon ko lubos na naunawaan na ilang taon nang pinaplano ni Sarah ang pagtataksil na ito. Dahan-dahang inihihiwalay ang aming pamilya hanggang sa siya na lamang ang natirang may hawak ng susi sa pinaghirapang kayamanan ng aming ama. Ginugol namin ang natitirang bahagi ng gabi sa maingat na pag-download ng bawat mensahe at dokumento sa isang secure drive dahil alam naming ang mga ebidensyang iyon lamang ang namamagitan sa amin at sa tuluyang pagkawasak. Kinabukasan habang makapal pa ang hamog sa damuhan na parang saplot ng kamatayan aksidente kong natuklasan ang isang lumang kahong lata na nakatago sa ilalim ng kama ni Toby. Nakasiksik iyon sa loob ng isang punit at lumang teddy bear na binuksan at muling tinahi gamit ang mga safety pin upang magsilbing lihim na bulsa. Sa loob ng malamig na metal container ay may ilang maliliit na amber vials na walang label at naglalaman ng maulap na likido na tumutugma sa deskripsyon ng mga sedatives na ginagamit upang panatilihin ang isang bata sa permanenteng mental fog. Umupo si Toby sa tabi ko sa sahig at ipinaliwanag na pinipilit siya ni Sarah na lunukin ang mga patak na iyon tuwing umaga habang tinatakot siyang ipapadala sa isang malamig at madilim na institusyon kapag tumanggi siya. Ganito raw pinanatili ni Sarah ang ilusyon ng kanyang severe autism upang manatili siyang tahimik na saksi na kailanman ay hindi makakapagsalita laban sa kanyang malulupit na plano. Makalipas ang ilang oras dumating si Mark sa cabin ko na may dalang mabigat na briefcase na puno ng financial evidence na buong magdamag niyang tinipon mula sa kanyang pribadong mga contact. Isa-isa niyang inilatag ang 12-dosenang bank statements sa mesa ng kusina na malinaw na nagpapakita kung paano sistematikong naglipat si Sarah ng daan-daang libong dolyar papunta sa offshore accounts sa Cayman Islands. Kadalasang nakatago ang mga transaksyong iyon sa ilalim ng mga peking charitable donations or medical expenses
para sa mga specialized therapy ni Toby na hindi naman kailanman nangyari sa totoong buhay. Itinuro ni Mark ang isang partikular na dokumento mula pa 10 taon na ang nakalipas na nagpahinto sa tibok ng puso ko dahil isa pala itong detalyadong mechanical report tungkol sa car accident na ikinamatay ng aming nakatatandang kapatid. Nakasaad sa report na sadyang sinabutahe ang brake lines at ang insurance payout ay eksklusibong hinawakan ni Julian Vance na siyang nagsigurong si Sarah ang makakuha ng pinakamalaking bahagi ng settlement. Isang napakalaking alon ng pagkahilo ang bumalot sa akin habang ang mga piraso ng trahedya ng aming pamilya ay unti-unting nagdugtong-dugtong ng may nakakatakot na eksaktong pagkakatugma. Hindi lamang pala sa Kim na kapatid si Sarah kundi isang kalkuladong mandaragit na matagal nang unti-unting pinuputol ang mga sanga ng aming family tree upang mapasa kanya ang buong mana. Pinanood kami ni Toby ng may nakakatakot na intensidad bago niya muling ikinuwento ang eksenang nasaksihan niya ilang oras lamang bago umalis sina mom at dad para sa kanilang anniversary trip. Ikinuwento niya kung paano tumayo si Sarah sa kusina na may kakaibang clinical detachment habang naghahanda ng espesyal na herbal tea para sa aming mga magulang. Naglabas daw ito ng maliit na bote mula sa bulsa at maingat na nagpatak ng ilang patak ng malinaw na likido sa kanilang paboritong ceramic mugs habang humuhuni ng masayang awitin. Nanginig ang boses ni Toby dahil sa pinaghalong lungkot at tapang habang direkta niya akong tiningnan sa mata upang sabihin ang pinakamapanirang revelasyon ng buong umagang iyon. Nakita kong ginagawa iyon ni Mommy Auntie Jennifer at sinabi niya sa akin na kapag nagsalita ako kahit kailan matutulog ka rin magpakailanman, katulad ng nangyari sa pinakamatanda nating kuya. Bulong niya habang napakahigpit ng pagkakapulupot ng maliliit niyang kamay hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang aming mga magulang ay kasalukuyang nasa gitna ng karagatan, sakay ng isang barko nang walang kaalam-alam na iniinom nila ang mismong mga substansyang idinisenyo upang magmukhang simpleng trahedyang dulot ng katandaan ang kanilang magiging pagkamatay. Ginamit ni Sarah ang pagkamatay ng aming kapatid bilang blueprint para sa kasalukuyan niyang plano. Naniniwalang maaring tamaan ng kidlat ang parehong pamilya ng 2 beses nang hindi naghihinala ang mga awtoridad. Malakas na pinukpok ni Mark ang kanyang mga kamao sa mesa sa isang bihirang pagsabog ng galit habang sumusumpang hindi niya hahayaang may isa na namang buhay na masira dahil kay Sarah. Ginugol namin ang natitirang bahagi ng umaga sa pag-aayos ng medical vials bank transfers at recorded testimony ni Toby sa isang komprehensibong digital file na ihaharap sa lokal na pulisya. Bawat minutong lumilipas ay parang isang oras habang naiisip ko sina mom at dad na nakaupo sa marangyang barko, nagtitiwala sa anak na aktibong binibilang ang mga araw bago sila tuluyang mawala. Doon ko tuluyang naunawaan na hindi kailanman minahal ni Sarah ang sinuman sa amin dahil para sa kanya, ang sarili niyang pamilya ay mga hadlang lamang sa pagitan niya at ng marangyang buhay na hindi niya pinaghirapan ngunit pinunduhan ng dugot pawis ng aming ama. Hindi na lamang namin hinahanap ang katotohanan kundi desperado na kaming nakikipaghabulan sa oras upang mailigtas sina mom at dad bago maibigay ang huling dosis sa kanilang pag-uwi. Pagsapit ng weekend, umaling-awngaw mula sa itaas ng driveway ang mahinang ugong ng SUV na hudyat na naibalik na ni Sarah ang aming mga magulang. Ngunit sa pagkakataong ito nakatayo na ako sa foyer at ganap na handang salubungin sila. Pinanood ko mula sa sidelight window habang bumababa si Sarah mula sa sasakyan, dala ang kanyang karaniwang rehearsed na elegance at malawak na ngiting marahil ay iniisip niyang sapat upang maitago ang dilim sa kanyang puso. Bumukas ang pintuan at nagsimula siyang masayang magkwento tungkol sa biyahe habang pumapasok sa bahay. Ngunit agad nagbago ang kanyang mukha tungo sa purong takot nang makita niya akong nakatayo roon kasama si Mark sa aking tabi. Napaatras siya sa doorframe habang nawalan ng kulay ang kanyang mukha at mabilis na nagpalipat-lipat ang kanyang mga mata sa pagitan naming dalawa ng lalaking inakala niyang tuluyan na niyang nabura sa kasaysayan ng aming pamilya. Hindi ko siya binigyan kahit isang segundo upang mabawi ang composure niya bago ako humakbang pasulong at ibinagsak ang makapal na folder ng ebidensya sa ibabaw ng mahogany entryway table. Sarah, tapos na ang maliit mong bakasyon
dahil alam na namin kung ano ang inilalagay mo sa tiyan ni na mom at dad at alam din namin kung bakit mo pineke ang mga dokumentong ito kasama si Julian. Malamig kong sabi habang tila nanginginig ang hangin sa bigat ng galit ko. Nanatiling tahimik si Mark ngunit matatag siyang nakatayo na parang pader ng paghuhusga habang itinataas ang cellphone niyang nagpapakita ng recorded transactions ng offshore accounts ni Sarah at ang gambling debts na pilit niyang itinago. Pilit na nag-utal si Sarah at naghanap ng desperadong palusot tungkol sa simpleng vitamins, lamang daw ang lahat ngunit unti-unting namatay ang kanyang boses nang mapagtanto niyang wala nang natitirang lihim sa anino ng kanyang bedside drawer. Pumasok sina mom at dad sa bahay na mukhang nanghihina at litong-lito. Mabagal ang kanilang kilos habang sinusubukang unawain kung bakit nasa ganoong bangis na komprontasyon ang kanilang dalawang anak. Bago pa muling malason ni Sarah ang kanilang isip, gamit ang panibagong kasinungalingan, lumabas si Toby mula sa likod ng hagdan at direktang tumingin sa kanyang ina nang may tapang na nagpuno ng pagmamataas sa aking puso. Ang batang pinilit manahimik sa loob ng 10 taon ay huminga ng malalim at itinuro ang matatag niyang daliri sa babaeng matagal na sumira sa kanyang pagkatao. Hindi mo na ako mapapatahimik habang buhay dahil ikaw ang dapat maparusahan sa lahat ng ginawa mo sa pamilyang ito. Malinaw niyang deklarasyon na puno ng hilaw na emosyon ng isang batang sa wakas ay inaangkin ang kanyang kalayaan. Ang pagkabigla sa unang beses na marinig nilang magsalita si Toby ay nagpahingal kay mom at napasandal siya sa pader para hindi matumba habang si dad ay nakatitig sa apo na para bang nakakita ng multo. Nagpakawala si Sarah ng galit na sigaw at sumugod patungo sa opisina upang sirain ang mga original files na nakatago roon. Ngunit sinalubong siya sa pintuan ng 2 lokal na pulis na matagal nang naghihintay sa kusina. Naaresto rin si Julian Vance sa mismong sandaling iyon malapit sa likurang pasukan habang sinusubukan niyang tumakas dala ang isang briefcase na puno ng mga incriminating property deeds at mga pinekeng medical records. Nagsimulang magwala si Sarah at sumigaw na pinagsasabuatan namin siya. Ang dati niyang perpektong buhok ay bumagsak sa kanyang mukha habang isinusuot ng mga pulis ang malamig na silver handcuffs sa kanyang nanginginig na mga pulsuhan. Pinanood ko ng may halo ng matinding ginhawa at malalim na kalungkutan habang ang kapatid na minsan kong minahal ay inihahatid patungo sa naghihintay na patrol car sa harap ng aming tahanan noong pagkabata. Nagsimulang sumilip ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga kurtina habang nakikita ang mayamang si Sarah na dinadala palayo sa kahihiyan. Ang kanyang mga sigaw ng protesta ay tuluyang nalunod sa pagsara ng pinto ng sasakyan. Lumapit si Mark kay Toby at niyakap ito ng mahigpit sa wakas, habang ako naman ay tinipon sina mom at dad upang ipaliwanag ang nakakatakot na katotohanang matagal nilang pinagdaraanan nang hindi nila nalalaman. Ang maskarang matagal na sinuot ni Sarah ay hindi lamang nahulog kundi tuluyang nadurog at ang naiwan ay ang wasak na buhay na muntik na niyang sirain alang-alang lamang sa utang niya sa kasino. Isang buwan matapos tuluyang mabunyag ang kakilakilabot na katotohanan, tahimik akong nakatayo sa gilid ng kalsada habang pinaghahandaan ibenta ang lumang colonial mansion at pakiramdam ko ay tuluyan ng nagsasara ang pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Mabilis umusad ang legal proceedings dahil napakalakas ng ebidensyang aming naibigay, kaya halos wala ng puwang ang depensa upang makipagtawaran. Sa huli ay hinatulan si Sarah ng 15 taon sa isang high-security federal prison matapos mapatunayang guilty sa attempted murder, child endangerment at malawakang financial fraud laban sa aming mga magulang. Hindi rin nalalayo si Julian dahil nasentensyahan siya ng 10 taon at permanenteng tinanggalan ng lisensya bilang abogado dahil sa kanyang papel sa pamemeke ng trust documents at pagpapadali ng pagnanakaw sa family assets. Araw-araw akong umupo sa courtroom upang titigan si Sarah sa mga mata, ngunit ni katiting na pagsisisi ay hindi niya ipinakita, ni hindi man lamang niya kinilala ang tromang idinulot niya sa sarili niyang anak. Mula nang isuot sa kanya ang posas, gumawa ako ng malinaw na desisyon na putulin ang bawat natitirang ugnayan naming magkapatid. Maraming beses nagtangkang magpadala si Sarah ng mga liham mula sa kanyang selda at ilang beses ding humiling ng visitation.
Ngunit inutusan ko ang aking legal team na isauli ang bawat sobre nang hindi binubuksan at tanggalin ang kanyang pangalan sa lahat ng aming contact lists. Napakalalim ng pagtataksil upang mapagaling pa ng anumang salita at napagtanto kong ang pagprotekta kay Toby ay nangangahulugang hindi na muling pahihintulutang manipulahin siya ng kanyang ina gamit ang lason nitong impluensya. Nang tanungin ako kamakailan ng isang reporter kung maaari ko pa bang isaalang-alang ang reconciliation alang-alang sa family unity, umiling lamang ako at tumingin diretso sa kanyang mga mata ng buong katiyakan. Wala na akong kapatid na nagngangalang Sarah dahil ang babaeng nakaupo sa prison cell na iyon ay isa na lamang estrangherong may pusong demonyo. Sagot ko nang hindi man lang nanginginig ang aking boses. Sa cabin sa Vermont, unti-unti nang bumabawi sina mom at dad mula sa mga buwan nang hindi nila namamalayang pagkakasidate ng sarili nilang anak. Ginugol nila ang mga unang linggo sa matinding pagkabigla at dalamhati habang pilit tinatanggap na ang batang pinalaki nila ng may pagmamahal ay aktibong nagpaplano ng kanilang kamatayan dahil lamang sa utang sa sugal. Ngunit sa tulong ng mga medical professionals at sa saya nang makita nilang muling namumulaklak ang buhay ng kanilang apo, nagsimula na silang mabawi ang kanilang mental clarity at pisikal na lakas. Kamakailan ay nagkaroon sila ng pribadong pagpupulong kasama ako upang opisyal na ilipat sa akin ang pamamahala ng Family Trust Fund. Nagtitiwala na ako ang magtitiyak na ang natitirang assets ay magagamit upang masiguro ang kinabukasan ni Toby. Isa itong mabigat, ngunit kinakailangang hakbang na sumisimbolo sa pagbabalik ng kanilang tiwala sa anak na lumaban upang iligtas ang kanilang mga buhay. Marahil ang pinakanagbibigay pag-asa sa buong pagsubok na ito ay ang makita si Mark na muling mabawi ang kanyang dignidad at ang tamang lugar niya sa buhay ng kanyang anak na matagal na dapat ay nasa kanya. Opisyal nang nilinis ng korte ang kanyang pangalan mula sa lahat ng fabricated abuse charges matapos mabunyag sa private files ni Julian ang sistematikong pag-frame na ginawa ni Sarah noong panahon ng kanilang diborsyo. Lumipat si Mark sa isang maliit na bahay, ilang milya lamang mula sa aking cabin upang makasama niya si Toby tuwing hapon habang dahan-dahan nilang muling binubuo ang father-son bond na ninakaw sa kanila sa loob ng maraming taon. Madalas ko silang pinapanood mula sa kitchen window habang magkasama silang nag-aayos ng mga lumang sasakyan o naglalaro ng catch sa bakuran. At sa bawat araw na lumilipas ay mas nakikita kong bumabalik ang liwanag sa mga mata ni Toby. Mas maliit man at wasak sa maraming paraan ang bagong bersyon ng aming pamilya, itinayo naman ito sa pundasyon ng ganap na katotohanan at sa isang sama-samang pangakong hindi na muling hahayaang bumalik pa ang kadilimang iyon. Pagkalipas ng 6 na buwan mula sa nakakagulat na iskandalong iyon, nakaupo ako sa bleachers ng isang bagong paaralan habang buong kumpiyansang nagbibigay si Toby ng presentasyon tungkol sa pangarap niyang maging doktor. Ang makita siyang nakatayo sa likod ng mahogany podium na tuwid ang tindig at umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong auditorium ay isang himalang minsan kong inakalang hindi ko masasaksihan sa buong buhay ko. Ang batang pinilit manahimik sa loob ng isang dekadang puno ng takot ay isa ng masigla at mahusay magsalitang estudyante na may antas ng maturity na higit pa sa karamihan ng kanyang mga kaedad. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng resilience at sa kapangyarihan ng paghahanap ng sariling boses nang hindi direktang binabanggit ang kadilimang kanyang pinagdaanan. Ngunit sapat na ang bago niyang lakas upang ikwento ang lahat. Nakaupo si Mark sa tabi ko na may purong pagmamalaki sa kanyang mukha habang hawak ang aking kamay at sabay naming pinapanood ang muling pagsilang ng anak na muntik na niyang tuluyang mawala. Binalikan ko sa isip ang mahaba at mapanganib na paglalakbay na dinaanan namin upang protektahan ang aming pamilya at nakaramdam ako ng malalim na kapayapaan dahil sa wakas ay nanaig din ang hustisya. Nakakapagod ang legal battle, ngunit bawat oras na ginugol sa depositions at court hearings ay naging sulit nang makita kong sa wakas ay malayang nakakahinga si Toby. Naglaho ang impluensya ni Sarah sa aming buhay na parang masamang panaginip at ang naiwan ay espasyong napuno ng tunay na tawanan at tiwalang hindi na kailangang bantayan bawat sandali. Lumipat sina mom at dad sa isang komportable at maliwanag na cottage sa aking property sa Vermont kung saan ginugugol nila ang umaga sa paghahardin at ang hapon sa paglalaro ng chess kasama ang kanilang apo. Ang makapal na ulap na minsang bumalot sa kanilang isip ay tuluyan nang nawala at napalitan ng malinaw na pag-iisip at matinding pasasalamat
sa katotohanang nagligtas sa kanilang buhay. Habang papalubog ang araw sa likod ng mga gumugulong na burol, nagtipon ang aming maliit ngunit matatag na pamilya sa paligid ng malaking oak table sa aking dining room para sa isang tahimik na Sunday dinner. Wala nang pabulong na usapan sa hallway, wala nang lihim na vials na nakatago sa pantry, at wala nang natitirang takot sa kung anong bangungot ang maaaring dumating kinabukasan. Pinag-usapan namin ang nalalapit na soccer match ni Toby at ang mga premyadong rosas ni Mom habang nagsasalo sa hapunang tinimplahan lamang ng pagmamahal at kapanatagan ng aming pinagsasaluhang katotohanan. Nagkwento si Mark tungkol sa kanyang kabataan habang nakikinig si Dad nang may totoong ngiti formal na tinatanggap muli ang dati niyang manugang sa pamilyang matagal na siyang inalisan ng respeto. Napagtanto ko na kahit pilit kaming winasak ni Sarah dahil lamang sa utang sa sugal, hindi niya sinasadyang mapagtibay ang samahang mas matatag kaysa anumang mayroon kami noon. Itinuro sa akin ng paglalakbay na ito na ang pinakamapanganib na mandaragit ay kadalasang yaong may kapareho nating dugo dahil alam nila kung saan tayo pinakamarupok. Kailangan nating matutong pagkatiwalaan ang ating instinct kapag may nararamdamang mali kahit ang dahilan nito ay isang taong minahal natin mula pagkabata. Ang kasakiman ay isang lason na kayang bulukin ang pinakamatibay na family tree mula sa loob palabas ginagawang estranghero ang magkakapatid at target ang mga magulang para sa planadong pagsasamantala. Ang pagiging mapagmatsyag at ang tapang na magsabi ng katotohanan ang tanging panangga laban sa mga handang ipagpalit ang buhay ng sarili nilang pamilya para lamang sa panandaliang luho. Lagi ninyong tandaan na ang pamilyang itinayo sa kasinungalingan ay parang bahay na gawa sa buhangin, ngunit ang pamilyang pinag-isa ng katotohanan ay kayang lampasan kahit ang pinakamalalakas na bagyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa emosyonal at matinding paglalakbay na ito sa mga lihim at pagtataksil ng nakaraan ng aming pamilya. Kung naantig ang puso ninyo ng kwentong ito o pinaalalahanan kayo tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan, ibahagi ninyo ang inyong saloobin at pananaw sa comments tungkol sa kahalagahan ng tiwala sa pamilya. Napakalaki ng kahulugan ng inyong suporta para sa aming komunidad, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang video na ito sa mga taong maaring nangangailangan ng paalala na manatiling matatag at matapang. Lubos naming pinahahalagahan ang inyong oras at inaasahan namin kayong makasama muli sa susunod naming kwento kung saan laging nakakahanap ng daan ang liwanag ng katotohanan sa gitna ng kadiliman.